So magkakonsult sa akin, sir, in traditional business, kada tanong niya sa akin, may bayad dapat yan. So sabihin ko yung price, 10,000, sir, dapat yung question mo. Ngayon, free na siya, okay lang. Okay lang. Okay, so sir, what is your question? Besides po sa Facebook and sa LinkedIn, Yes. what anong other potential sites online na pwede tumulong ng client? Okay, perfect. Ako, sige, controversial as it may seem, I'm a big fan of doing things face-to-face. Medyo old school ako in that sense. I do TikTok, I do Facebook, name whatever site you can imagine, groups, communities, Indeed, Jora, JobStreet, nagamit ko na yan lahat, guys. No? Pero for me, I still believe in the power of meeting people face-to-face. So, one example will be, on Facebook, I will maybe join a group for American Bullies because I have a dog. American Bulldog siya. So I would go to that specific event pag may mga showcase ng aso. Bakit? Magkano ba American Bully? 60. Pag rare color, mas mahal. Ibig sabihin, all the people there that I could build a network with could afford a pet like that. Which also means, mas mahal pa yung pagkain niya sa pagkain ng aso niya sa pagkain niya. If you have pets right now, totoo yan, tama. Yung isang sako ng food nila, mas mahal sa isang sako ng rice niya. Diba? Sila may wet food pa. Ito, canned goods na. Diba? So, alam mo yun? So, I really go out of my way to go, to meet people face to face. Second, when you go out and when you do your errands, think about this very, very hard. Pag mag-grocery ka, you can go to Pure Gold, Alphamart, Uncle John's, 7-Eleven, kung na tayo lumayo, tama. Pero if you want to talk into people that have good networks, saan ka mamimili? Metro, Shangri-La, Landers, tama? So it matters where you also put yourself, no, sa environment, kung saan mo nilalagay yung self mo. Another example, kunwari, dati ginagawa ko pa gym. Walang nare-recruit, walang naging kliyente. Punta ako sa partner gym ng company. Wala ka din. Nung nag-start ako mag-Gold's Gym, naikot ako na lahat ng gym, guys. Gold's Gym, Anytime Fitness, Anytime Fitness, yung may purple lang people. Yung nalibutin, tsaka lang. Yung may Anytime Fitness, pati yung nagpang-isa lang, Brad, na kind of gym. Fitness first, yung, streamers, tapos, yung kasi pinakamahal. Yung binagay naman, fitness first, ano yung karugtong dapat? Platinum. Kasi platinum ka, kasi may pool. Okay, alam! So, tingin nyo, saan yung pinaka-okay na crowd doon? Diba? So, doon ka sa may fitness first, platinum. Kasi sa fitness first platinum, after mag-workout ng mga tao, may mga fan-set sa lobby. Naglilibrihan sila ng Ambers doon, kumakain. You see what I mean? So, it doesn't mean I have to be online all the time. Because imagine, in this room alone, if all of you will have the best social media presence, sino na lang ang pipiliin ko? Versus me being on the field right then and there. Practice pa yung speaking skills mo, tsaka social skills natin. Mga nag-joke ako, hindi mo benta. Sa rest kong kausap, hindi ko na siya gagamitin. So even if I talk to clients, even if I talk to some people, alam ko rin, makahilingan ko din, kailan ko yung open up siguro. So may mga tao din na, alam na niya na bubuksan ko na siguro, never ko na open kasi after talking to that person, either hindi pa talaga tayo yung timing niya to join through or to get a policy. Hindi na yung open siguro. Remember the formula I showed you earlier? In-execute ko siya kaagad. Ganyan lang. Okay, so, pero to answer your question, I've tried everything. When I say I've tried everything, hindi ko siya tinigil. Everything is still active, even my LinkedIn account active pa rin siya. I still post there. Pero for me right now, my biases personally would be TikTok. I will be shifting towards YouTube Reels now. Sinasabi ko na sa inyo yung plano ko ha. I'll be shifting to YouTube Reels afterwards kasi I realized na even me, I caught myself watching Reels on YouTube instead of the long videos on YouTube. Naagad, di ba? So parang for example, magkabasa ako ng review. Dahil sa TikTok lang ako nagbabasa ng review ng cafe and restaurants kasi pang-incentive, di ba? Tsaka pang-meeting, ganyan. Then I saw na meron sa YouTube. Hanggang sa sinasuggest siya palagi sa akin ng YouTube. Kasi may algorithm yung mga phones natin. Then I realized na if our apps could tell that, ibig sabihin, pag lumipan din ako sa ground, people could see. Isang click ko lang ng insurance, parang agad yung mga insurance sa algorithm ng mga accounts ko. Ganun siya kasimple. Diba? And people nowadays gusto nila very fast, very quick. So for me, TikTok, YouTube Reels, pero my personal favorite talaga, Instagram. Kasi mas quiet ng mga tao. Mas even kasi tao sa Instagram, I feel like, sa
TikTok minsan may mga ano doon. Hindi mo siya magandang mga background ng tao. So, you have to really pick your crowd din. So, you can have around 3,000 likes or 30,000 views on TikTok pero wala kang conversion. Sa Instagram, possible meron. So, ano lang din, pili ka what works for you. For me, if you want my answer to your question, TikTok, YouTube Reels, and Instagram. Facebook page na siya nag-work for me kahit i-boost ko ng napakalaking budget. No? So, ano na siya, face-to-face pages. Thank you. Yes, thank you. Diba? Ano pa natin, sir? Ano pangalan nila, sir? Ayan, ano pa natin, sir, guys? Ayan, okay. Nakalibre ang Naka juice. 10,000. 10,000. Consultation fee. Consultation fee. Yan. Susulitin naman namin. Sige ko lang. Meron pa ba guys na magtatanong kay UM? Yes. Diba? 10,000 po itong worth of consultation, guys. Yung naiiyak ka magtanong pero nangangatod na yung tubig mo nakalaman ka na. Correct! Diba? I-practice nyo na guys. Dapat ito na yung time na ine-execute natin, no? Na as a rookie. Diba? Ito yung time na dapat bida-bida ka. Natatawa ko sa nila yun. Pag titigin ako sinasabi nila. Nagkaiwata kami. Nararamdaman ko parang may question si sir. Meron ka bang question, sir? Wala naman daw. Shy time. How about dito sa table na to, guys? Meron ba? May question ba kayo? May question ka muna. May question ka, ma'am. Ah, nag-iisip ka. Kahit sobrang ano na, yung question nyo, it could be so random na, ano ba, you could also ask about my mindset when I was starting, pwede nyo itanong yung struggles, para hindi nyo na siya gawin. You can also ask yung mga mistakes na ginawa ko na I wish I didn't do, top 3 strategies ko. Diba? The reason why I like you guys to ask, kasi yung tatanungin nyo ngayong gabi, 5 years of experience na siya na ups and downs. So my suggestion for you today, maximize mo siya. Diba? Kasi baka mamaya, hindi ka magkita kasi nadilis ka. Joke lang. Tanong na kayo. Ayan. Meron dito yan. Okay, ka. sir. Your name is... Said po, yung question ko rin is about sa market. Market, okay. Since nasa sales industry naman din tayo, most of the time yun nga yung prospects is yung pinaka-crucial part. Ano po yung best way or masasuggest nyo sa mga, sa amin kasi parang meron na kaming mga warm markets. Pero another option or best way po para sa cold markets. Or I mean, yun nga, yung pag-i-interact sa cold markets. Okay. Like sa technology po ngayon meron naman tayong Facebook, yung mga boosting ads po. Okay. I think that everybody's asking about tech, no? Kaya minamindset ko yung mga tao recently sa mga talks ko to go on the field. Guys, tinanong niyo sir. Maganda yung forma niya, sir. Maganda, di ba? Yung forma niya, sir. Tama? Okay. Correct? Okay. Sir, saan mo binili yung damit mo? Bershka po. Bershka. Okay. Nung pumunta ka ng Bershka, sino yung mga naka-enter ako pagpunta mo pa lang sa Bershka? So, may ka doon, di ba? Guard, cashier, sales lady. Correct? For sure, may mga inintay ka din dyan habang mag-fitting room ka. Tama? Okay. 4 people, Bershka. Nakausap yung apat. Isa lang po. Isa lang. Okay. Bato siya sinasabi. Imagine, huwag na tayong nalayo, huwag na kayong mag-isip talaga, guys. Ano yung hilig mo right now, nandun yung market. Diba? You like looking good, styling yourself properly. Like, what the world see matters to you. Sa mga avenues na yun, tingin mo, yung mga pupunta sa Bershka, may budget. Meron. Yes, sir. Kasi yung suot ko kasi medyo nasa Bershka. Diba? Ayan, diba? Bakit ko sinasabi yun, sir? Huwag ka na lumayo. Wherever your most frequent spot is, maximize mo siya. Diba? So for me, for example, right now, I like going to coffee shops. Diba? So ako, to the point na friend ko na yung barista. Nalalaman ko na yung course niya. So nalaman ko pala ko regretin. Diba? Check ko siya yung may-ari. Kahit di ko alam kung anong beans na, tanong ko ano yung beans na gamit. Diba? Yung mga ganun. So sir, huwag ka na lumayo. Sa mga hilig mo dun pala may market ka na, maximize mo siya. Focus on your low-hanging fruits, especially for the rookies. Sometimes, the market is just around you. Masyado malayo yung tanong mo, katabi mo na. Diba? Ano pa sir, hilig mo? Bibili ka sa pang-market. Correct? Saan mo ito nabili? Sa ano
Uptown, kalimutan. Sa Uptown. Okay. So nagpa-check up ka tama bago siya ibigay sa transition lens, correct? Ano, di ba? Alam mo tayo. Yes! So may budget na naman ang pag-uusapan natin. So bumili siya ng Cerament transition lens. Ibig sabihin, may nakausap ka na naman ng sales lady, may nakausap ka ng doktor, at may nakausap ka ng cashier. Diba? Isa sa mga prospector right now, di ba you see I have glasses too. So pag may photo shoot, I wear contacts. So naghanap talaga ako ng migrado contact na may astigmatism pa. So, nung pumunta ako sa Executive Optical, naging ka-close ko yung dalawang doktor kasi shifting sila. Kasi medyo in-order pa yun overseas, yung contacts na kailangan ko. To the point na pagkadaan ako sa Executive Optical, doon sa may mall malapit sa amin, naglahay na sila sa akin, "Hi, Doc, kamusta?" Correct. So, doon pa lang, pwede ko na siya maging client. So, ibig sabihin, something that you are already familiar with, may market doon. Diba? Ganun lang talaga siya. So, dalawa na agad, sir, market na pwede mong balikan. Yung nag-check sa'yo, yes. Kasi technically, you will still go to that specific shop na natawa ka. Diba? Even for those, lahat tayo kapagupit. Correct? Diba? Pinupunta ako sa loob, may may-ari dyan. Yung mga barbero tsaka nag-hairdresser na gumagawa sa buhok nyo, binibigyan mong tip. Tama, magkano? 20. Gawin yung sandaan. Sising sa mga pasawag nila. Binibigyan mo 100. Magkaroon yan ng 5 clients today, 500 yun. Kung hindi yung 100, magkaroon siya ng policy 100 per day. May sales ka. Tama. Sa mga mahilig mag-TikTok, Shopee, ganyan. Di ba minsan kayo nakausap niyo yung seller sa yung delivery nyo? Doon pa lang seller yung kausap mo. Negosyante. Diba? Makes sense. Sa lahat kami braces today. May mga naka-braces pa today? Sino naka-braces dito? Ano ba? Hinahanap. Ayun, si sir. Magkano pa-adjust ngayon? 1K. Imagine mo, magpapa-adjust lang, walang bunot, walang cleaning. Adjustment lang, palit garter. 1K limang client. That's 1,000 per day for your dentist. Kailan mo kakausapin? So doon pa lang, sir. Even sa war mo, sa mga tao nakapaligid sa'yo, may market ka na. Di ba? Huwag mo nasa karoon yung set mo online. Para ma-reject ka ng mga tao hindi mo kilala. Focus mo lang sa mga nakapaligid sa Actually, sir, ko siya natanong kasi most of us here po is mga newbies lang din. Most of us are newbie po. So, meron din po sa amin, sa thinking namin, meron po kami fear and doubt. So, okay. most of the time, yung war market po, natatakot siyang kausapin. I mean, kami po, natatakot minsan, no? Natatakot yun nga sa fear of rejection. Okay. Or fear of mga pong mga pwedeng mangyari. Kaya doon po tayo pumupunta sa contract. Okay. I like your line of questioning now. Kanina kasi parang kinitig talaga yung question. So the question talaga, sir, I think the underlying question is, how will you handle, guys kinig kayo, for sure kaya ganda din. How will you handle the fear of people doubting you and people rejecting you? Okay. Show of hands, sino dito yung gusto nila-reject siya? Gusto tayo, gusto? Nire-reject. Okay, so technically, not most people like being rejected. Diba? Okay, yung doubt din, hindi siya talaga mawawala. Sad to say guys, hindi siya mawawala. Meron tayong tinatawag na imposter syndrome. Kilala niyo ba si Oprah Winfrey? Okay, si Oprah Winfrey, very established siya na host naman. But every time may kaharap siya na very important people, she feels like she's not adequate to talk to the people, the person. Oprah Winfrey. Okay. Ba't ko sinasabi, even if ikaw na si BM Dongal, the doubt and fear will always be there. My suggestion, do it scared. Okay. Kasi some people don't even try just because they're scared and they doubt. And they're afraid of rejection. Those people who will succeed just do it scared. Diba? Kaya kayo, diba, we ended at have the courage to sacrifice first, hurt first. Kasi when people see na you're very willing, diba, and you're going beyond what is needed for us to do, diba, yun na yung dedication mo. Tsaka sir, regardless kung, for example, client mo ako, diba, kahit ikaw na yung pinakagwapo, magaling, mabango, MDRT, top 1 agent ng ProLife UK, kung hindi talaga ako para sa'yo, hindi ka talaga para sa'yo. Diba? Ganun siya. Pero nakausap niya ako, napadaan na ako, natanong ko sa kanya, uy, ako siya lang sa'yo. Sige, tana, terma. Ganun lang. May ganun kasi talaga. May mga
client talaga na para sa atin. Okay. Pangalawa, what if for market i-reject ka? Makikita mo sa bahay. Makikita mo sa reunion, tama. For me, the real life story for sa akin, ang una nangyari talaga, pag-join ko ng group, again, hindi ko sugarcoat kasi baka ma-experience ng some of you. Because not everybody naman supportive yung family. Same case ba sa'yo? Hindi naman masyadong supportive? Supportive naman. Supportive, okay. So, baka yung mga extended, ang hindi. So for me, yun yung nangyari. Yung extended family namin yung hindi. To the point na first year ko as an agent, first reunion, first party, pag upo kong ganyan, yung mga ninang ko lumipat na sa kabilang kayo. Lagi ko parang, bebentahan ko ba kayo? Bebentahan naman. Kaya pero walang budget, nagpunta lang nga kayo. Bago siya sinasabi, after a while, again, sabi ko sa iba, 2 years of hard work. After 2 years of working hard, the same people that avoided me, rejected me, are the ones clapping, will be clapping for you. And will be the ones inquiring about the policy. Sometimes nga, I had a funny inquiry lang. Pero din nakasama yung loob ko, sabi ko sa kanya, Uy, dati yung offer ng time insurance, ba't ikaw kumukuha? Sabi niya lang sa akin. Kasi ngayon, manager ka na sa crew, feeling ko hindi ka na aalis. Sabi ko, okay. Sabi ko, nagagets mo, sir. So there will be people that will actually look at your longevity and how serious you are in this career. But the question is, if papaunahin mo yung takot mo, yung fear mo, hindi nila makikita na gusto mo talaga siya. So when you go home, even have reunion with your friends and go out with your loved ones, bawal mag-rant sa kanila. Dapat sa UM mo lang. Sila dapat alam ng hirap na ginagawa mo. Kasi gagawin nila, sabi ko hindi mo kaya gawin yun. Sabi ko sila lang kaya na dyan eh. Diba? Mag-masteral ka na lang. Gusto narinig yan guys, mga 3 Pasko. Mag-masteral ka na lang, magturo ka na lang mas malaki. Mag-OFW ka na. Give me 6, sabi ko lang doon guys, give me 6 months of serious hard work. Pag walang nangyari, mag-masteral talaga ako. Hindi ako nag-masteral bro. Okay. Diba? Kasi hindi tayo mo talaga. So, instead of focusing on rejections and doubts, focus on Dubai. Focus on Hong Kong, Japan. Focus on a 6-digit income. Because it matters what you are focusing on right now kasi yun yung mag-grow. Diba? So, if ang focus mo travels, pagka-easy mo, Dubai. Huwag mo pag-inom ka kasi may buhang. Practice yun. Diba? Doon naman sa China, minamindset mo yung self mo na you're looking at the pros rather than the cons. Diba? When you master that kind of mindset, sir, I promise you, mag-give tayo palagi sa pin sa multiple trips. Okay? Ayan. Diba? It's not overnight man talaga siya. Serious of hard. Palakaman niyo naman kasi sir, ganda lang pa ng answer. Gumaan din ako doon. Hindi ko may third question sir. Sir, upo na ako. Upo na tayo. Meron, okay. Third and last question. Tinuro ka ng AUM. Name and your question. Hi, hello. Good evening. My name is Camille. Hi, Camille. So, my question is that, kasi we're all about mindset naman dito. So, how about the technical part? Like, how do you do in your first year or in first few months, nung unang agent pa lang po kayo? How do you do, or how did you manage your time? Nung kayo po ba part-time? Nagkamali ko kasi. Perfectionist siya. Okay. So, nung unang question ko po, nung nag-start pa kayo, part-time pa lang or full-time na? Okay. Sige. That's my first question. Ayun pala, okay. Okay, so part-time ako nag-start kasi I didn't see the opportunity right away. I still had doubts, just like this, sir. Okay. So, nung part-time pa lang po kayo, how did you manage your time? I didn't manage my time. Binibig ko yung oras ko sa ko talaga. So when other people are sleeping at 12 a.m., natutulog ako 3 a.m. kasi may client akong BPOs. Then everybody will ask me, paano ka nagkaroon ng 6 cases in just 1 week? I slept at 3 a.m. where other people are sleeping. I'm still working. It's just that. Diba? Kaya nga sometimes when people ask me that question, how my schedule or how I manage my time when I was starting, you would not like my schedule. Kasi remember, the reason why I work that hard, kasi meron akong tatay, kailangan kong buhayin. Diba? So you have to have that kind of mindset and dedication to your work, especially if malalim talaga yung goals mo.
When I say malalim, it could be, I had this friend, rookie, sabi niya sa akin, alam mo, baka narinig ko lagi yung biggest why, deepest why. Pero kasi ang goal ko lang talaga is magkaroon ng makapag-milk tea everyday. Hindi, seryoso, yung sagot niya, sabi ko, kasi ano ko siya, ano nga sa milk tea? Ganyan, gusto mo try lahat? Sabi niya, kasi nung nag-work sila, di ba? O guys, dapat tayo. Gusto niyo magpa-deliver, di ba? Ganyan. Ang sagot niya palagi, hindi, okay lang diet ako. Okay. Kasi nga, imagine mo, pag-iisipan pa niya kung gasto siya sa milk tea na worth 200 pesos. Ang goal lang niya, hindi niya isipin yung price ng milk tea at ilang sinkers yung ilalagay niya doon. Kahit kalahati pa yung sinkers. Okay. So, it could be as simple as that. Siguro, Will, hahanap ka talaga nung paano ba ito ginagawa? Tanong kita right now, paano mo siya ginagawa? Ba't ka nag-group? For my goals po sa family. Bakit mo ginagawa yun for your family? Panganay ka ba? Only child and mother na din po kasi. Ano ba? Mother na yan? Yeah, I have my own family. If you don't mind me asking, how young are you? 31. 31. What are your goals right now for your kids? Yung hindi na problema sa tuition fee in the future. Ano pa yung goals mo? Ano iba? To have a comfortable life, yung mommy and papa ko, and also for my husband. Okay. Napansin niyo yung tingnan ko lang yung line of answer mo ha. Una niya sinagot, anak niya. Pangalawa niya sinagot, parents niya. Pangatlo niya sagot, husband niya. Kailan niya sagot? After. Always naman. After. So, pag may kausap ako moms, usually, nasasabi ko palagi, Very loving mother pa. mag-apply na rin kaming anak pa. Usually, when I talk to moms, either, di ba sabi mo rin kayo, di ba, after naman yung sa'yo. Pero ano yung after na yun? Di, okay lang, okay lang. Kaya yung reaction niya, napaisip na siya, di ba? Kasi bakit ko siya pinupot on the spot? Kasi when you ask people, pag goal na nila yung pinag-uusapan nila, pag yung para sa kanila nila, yung pinag-uusapan nila, wala silang masagot. Kasi it's always about the family first, always about the kids first, the husband first, the girlfriend first, the boyfriend first. It's always sila muna. So, ano yung sa'yo? Their happiness. Yun yung answer niya sa kanila pa din. Kasi ma'am, para masalutuan mo si Group, kailangan mo alam mo yung para sa'yo, bakit mo siya gagawin. Kasi kailangan, when you pray and work for something, it's not for you to be comfortable and not just your family to be comfortable. Pray and work for an excessive life para yung cup mo napupuno siya na mag-bless yung mga taong nakapaligid sa'yo. And when you pray for a comfortable life, actually mas selfish yun. Kasi sa ikaw lang at pamilya mo yung piniisip mo. Pero when you pray for an excessive life, something so extravagant, sobrang laki ng income, yung tithes mo sa church from 1,000 naging 30,000 siya. Yung gusto ng parents mo na maparenovate yung bahay, niregaluhan mo ng bahay by the end of the year. Tapos yung goal mo, may it be magkaroon ng first Prada shows mo, makabili ng Charlotte Tilbury na blush, whatever that is, magagawa mo siya. So what you're trying to say po is that we shouldn't limit our goals. Don't. Okay. And to cap it off, when you have a goal that is something doable, technically guys, you don't have to do it. You have something you can actually do. Ang tawag doon, abilidad mo. If you have something that is so obscene that people laugh at, people mock, and people think it's impossible, congratulations, you have a goal. So before you sleep tonight, think about that goal. Now you think it's impossible because that is what you call a goal. Okay? Diba? Para kami ito Thank you. You go, girl! You go, girl! Grabe, kinalabutan ako dun sa sinabi ni Bu.